Arts 3D. Ang Sianawa sa panulat at direksyon, Milene Cruz at Coco Caparas. Nakakasimula pa lang ng lunch natin eh. May kaluluwa na naman. Hindi lang talaga ako makakatapos sa impyerno kung gagawin ako nito. Ay naku, tagal na ako bumalik. Ay, wala tayong choice mga bayo. Makasalanan tayo eh. Kaya ayan, ito ang parusa natin. Pro Team! Papasok na ang mga kaluluwa. Magsilabas na kayo! Ganito pala sa purgatorio, no? Ay po siya! Parang nasa Philippine Brother. May pa-confession mo. Hello? Hello? Ano ba boses mo? Ano babae? Sino yan? Welcome sa Pinoy Big Sister! Sino ka? Ako. Si Ate. Si ate? Oo, si Ate. Ang lumikha ng kalawakan. Daigdig, mga halaman, hayop at mga tao. Lumikha ng ano? Ng lahat. Niloloko mo naman ako eh. Ang Panginoong may kapalang lumikha nun. Nako, ako nga to. Pinalapas mo lang yung misgendering nyo. Babae talaga ako. Hindi ako ang ama na inaakala nyo. Eh di ba ang turo sa amin sa simbahan na lalaki ka? Isang mama na lahat, di ba? Eh, kung hindi nga ako lalaki, babae nga ako! Teka, teka. Bakit babae ako rito? Di ba na nabubuhay ako, lalaki ako? Ako si David Marquez. Dahil sa kabilang buhay, ang mga lalaki ay nagiging babae. At ang mga babae ay nagiging lalaki. Hindi ako naniniwala sa'yo! Matagal ko itong panag-aralan! Eh, isang reliyosong tao, di ba? Saka, hindi turo sa amin yan. Ay nako, syempre, ang mga kalalakihan noon, kailangan nilang ibase sa patriarkal na hipunan ng mga ilalagay nila sa kasulatan. Kaya ayun, na-misgender ko na dating mami, naging ama na. Eh, sa lahat po pala ng pagkakataon, ay mali po ang tawag namin sa inyo. Imbis na mami ay ama. Tama. Hindi nga kasi turo sa inyo, di ba? Dahil iniba ang naratibo nito. Pero okay lang yan. Marami naman kayong nakikita kung binibigay naman talaga ang mga pananampalataya nila sa akin ng lubos at tunay. Regardless kung ano ang kasarian ko. Ayan! Meron na naman. Sige, umayos ka muna, Rian David! Protein! Buksan niyo ang pinto! May papasok pang isa! Ba't may pagganito? Teka, wait. Is that purgatory? Oh my Okay. God! Eto na nga yun? Ito na yun. At nasa confession room ka ni ate. Ni ate? Ano ito? Ba't may ganito? Ako rin, hindi ko rin alam kung bakit may ganito. Sino ba naman? Ako si David Marquez. Ano naman ang pinamatay mo? Sa pagtawa! Pagtawa? Oo, tawang-tawa ako dun sa joke na kasama ko sa simbahan. Eh, ano ba joke niya? Ganito. Habang nagmimisa si Father,
yung asawa ko na, Ikaw, Tawagin ko sila nung asawa niya. Sabi ko, walang hiya ka! Parang, lalo niya talaga na hiwalayin ako. Hindi man lang niya ako hinabol. Parang mas gusto niya pa na maghiwalay kami. Basta, hindi ako sa amin sa probinsya. Nagpakalulong sa alak at marami lang bisyo. Yung minsan, napadaan ako sa isang bukid. Malawak at malaki. Oo, tama, may nakita akong kalabaw. Kalabaw. Tapos bigla na ako sinugod ni Ayon, nasuwag ako sa mata. Okay lang ba yung kalabaw? Okay lang ba siya? Okay lang siya, okay mo eh. Ako yung namatay, oh. Hindi lang sana ako bilang probinsya. Hindi na lalaki yung asawa ko. Di sana hindi na ako namatay. Naku, okay lang siguro masuwag ng kalabaw. Kahit naman sa makuryente. Mas okay na makuryente kaysa masuwag ng kalabaw. Isipin mo kinabukasan, nakita ka na lang ng mga tao nakasabi sa sungay ng kalabaw. Parang mahina ako ng dami. Ang mas okay na malaman ko, ano muna ang i-confess ninyo? Sino yun? Si ate. Ate? Oo, si ate. Ito, si ate. Wait! OMG! I knew it! I knew it! I knew it! Oh my God! It's so disgusting! Isa siyang babae, isa siyang ina! Oo, sa siyang mami. Tama. Pero, unahin muna natin ang dahilan kung bakit kayo naririto sa ating confession room. Eh, bakit nga po ba ate? Dahil may second chance kayo sa akin. Alam kong nagkasala kayo, pero dito, maaari niyong aminin sa akin mismo ang mga kasalanan na tunay niyong pinagsisisihan. Ako po ate, pinisisiyan ko na po lahat ng kasalanan ko! Ako rin po ate, pinasisiyan ko po. Imposible! Kung nagsisisi na kayo, bakit nandito pa kayo dinala ng portal na liwanag? Ako, nagpakatotoong tao lang ako nung nabubuhay ako. Nagbibigay ako ng malaking donasyon sa simbahan. At nagbibigay ng ayuda sa mga namatayan. At nagbibigay ng 5 piso sa mga namamalimos. At nagbibigay naman ng ayuda sa mga mahirap ng parokyano doon sa simbahan natin. Hindi! May ginawa ka bang hindi mo pinagsisisihan? Ako din. Pinagsisisiyan ko lang ng mga kasalanan ko. Basta lahat ng ginagawa ko ay... Basta nagpaikot-ikot ako ng reliyon. Eh, bakit nga nandito sa confession room? Hindi ko nga alam kay ate. Narito siya sa confession room dahil... Eh, dahil nga ate! Dahil ano ate? Dahil... Ano nga ate? Dahil hindi ko sasabihin. Kailangan sa inyong dalawa magmula para talagang kinikilala at pinagsisisihan nyo ang inyong pagkakamali sa lupa. Ay, Oo ako nga talaga. ate. Wait. Ay, sige. Salita ka agad. Oo nga ate. Basta ako, pinagsisisiyan ko lahat ng ginawa ko. Lahat ng ginawa ko ay naayos. Basta, nagpaikot-ikot nga ako ate ng relihiyon. Dati akong katoliko. Pero, hindi ko nakita yung panampalataya ko ron. Kaya nagpaikot-ikot ako ng pagiging... basta, nagpaikot-ikot ako. Para mahanap yung panampalataya ko. Eh, bakit nga nandito sa confession room? Ang second chance na ito ay ibinigay sa inyo para aminin ang inyong mga kasalanan. O, ako na ha? O. Ako, wala talaga. Pinagsisisihan ko lahat. Nung darasal ako bago matulog. At namumpisan ako kapag may time. Ako din. Para kung tao lang ako simulat sa pool. Basta ako, lahat ng ginagawa ko na sa moralidad. Moralidad! Oo. Anong moralidad? Kung palipat-lipat ka naman ng relihiyon. Wala sa reliyon ng moralidad. Nasa relihiyon! Wala. Naroon. Meron ka mang reliyon o wala, meron tayong moral. Hindi lang ito sa reliyon na kukuha. Di ba ang moralidad ay nakukuha sa kasulatan at nagmula sa kasulatan? Hindi nagmula ang reliyon sa moralidad. Nakadepende ang reliyon sa moralidad. Pareho lang yun. Magkaiba yun. Ganun din yun. Magkaiba ka, maaari ka mabuhay ng walang moralidad. Ay mali, sorry. Maaari ka mabuhay ng walang reliyon. Pero hindi ka maaari mabuhay ng walang moralidad. Soulmates, Ayos Yes, pa ate! naisip nyo na ba ang inyong mga kasalanan? Di pa po ate. Bakit?
ikaw, Abel. Bibigyan ko kayo ng huling 10 minuto para pag-isipan at aminin ang inyong nagawang kasalanan sa lupa. Ang hindi aamin ay wala ng tsansang makapasok pa sa langit. Ikaw ba? Takot ka bang mamatay? Oo. Siguro, nung nakita ko yung katawan ko na kasabi sa sungay ng kalabaw. Saka nung hindi ko pa nahuli yung asawa ko nung may kabit. Natatakot din mo naman tumagal mag-isa. Pumasok na nga sa isip ko na magpakamatay kung nahuli ko siya na may iba. Ah, ano yung hindi ka? Kasalanan na. Yung mga panahon na yun, wala akong pakialam. Wala akong pinaniniwalaan na reliyon. Nagpaikot-ikot ako ng reliyon at pananampalataya ko para magkaroon kami ng anak ng asawa ko. Hindi kasi namin alam kung sino yung bakog sa amin. Kaya siguro nakuha na rin mga liwa. Ikaw, takot ka rin bang mamatay? Aba, oo naman. Tinitigan nga ako ng pangalawang pagkakataon. Kukunin ko agad. Siguro maraming mamahal sa iyo. Siyempre, mahal na nakasawa ako. At nabiling ko ng Bigayin ka pala. Oo naman! Doon na nga! Oo. Kaya lang, totoo pala ang kasabihan na hindi mo madadala ang kayamanan dito sa langit. Teka, sabi mo matulungin ka. Oo. Nagbibigay na din siya sa mga tao. Pero, teka, totoo ba naglilingkod ka sa tao o binubulsa ang pera nila? Sa isipan ko'y ikaw ang siyang kumukulong. Di mo lang alam ang nararamdaman ko. Pag ikaw ay nakikita ko'y nilalapit na sa kapal. At pag di ko mapigilan ako ay nalulunod na sa saya. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan na minadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan kahit naiwasan ang nalilungan ka. Di ko na mapipigilan ang aking puso na ibigin ka. Bibigyan ko kayo ng huling 10 minuto para pag-isipan at aminin ang inyong mga nagawang kasalanan sa lupa. Ang hindi aamin ay wala ng tsansang makapasok pa sa langit. Hindi nakakapasok pa kaya sa langit kung lahat naman tayo ay makasalanan. Ako, baka totoong tao lang ako. Sinabi ko! Makasalanan din ako. Pero kagaya na sinabi ko kanina, di ba? Tulong ako sa maraming tao at nagsisisi sa simbahan. At isa pa, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Hindi ko nga alam ito kaya ate, bakit hindi pa ako pinapapasok sa langit? Marami naman ako natulungang tao. Pero sa tingin mo ba kapag pumatay ka ng tao ay mababawi nito sa paghingi mo lamang ng tawad? Hindi ako pumapatay ng tao nga. Wala ko sinabi pumatay ka ng Oo, tao! hindi ko magagawa yun. Eh ano talagang kasalanan mo? Nagsinungaling? Nangapi? Lahat naman tayo hindi kang nagkakasala. Nagnanasa. Soulmates, Ayos po ate. tapos na ang 10 minutong ibinigay ko sa inyo. Kailangan nyo ng Ano ate? Ano ate? maglaro! Ang una nating game ay charades! Charades? Ano? Ano daw siya, Riz? Tama! Kailangan yung aminin ang mga kasalanan nyo at papahulaan nyo ito sa isa't isa. Step by step. Hindi ka mapin. Siyempre, tutulungan kayo ng pro team ko. Una, Team David! May talent Siya ay isang politiko, 58 years old,
mahilig siya sa rice at adobong tuyo na may mantika. Please welcome, Ate! Ikaw ang mauunang magpapula, David! Ako! Sige. Round one! Nagnakaw! Yes! Tama! Nagnakaw! Ang sabi nila, nagnakaw. Anong ibig mong sabihin? Sabi nila. Ng mga tao. Marquez, magnanakaw! Marquez, magnanakaw! Marquez, magnanakaw! Marquez, magnanakaw! Hindi ka umaamin ganoon ba? Sinasabi mong pinagbibintangan ka lang nila. Oo, ate! Kung gano'n hindi mo talaga inaamin ang iyong kasalanan, David. Yes po, ate! No po, ate! David, ano ang iyong mga kasalanan? Kasalanan? Hindi ko naman sinasadya na ipapatay sila sa takip. Papakain sila ng maling informasyon eh. Wala akong choice kundi gawin niya sa kanila. Ako na sa opisina ko. May naririnig akong mga kabataan na nagsisigaw na magnanakaw daw ako at may dala pa silang plaka na nagsasabi na Servisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Si Marquez ay adik! Marquez, magnanakaw! Marquez, walang diploma! Ako syempre! Nagkikit ang wala ng inis ko! Na-offend ako eh! At sinabi ko sa mga tauhan ko na kayo nang bahala sa kanila. Wala akong choice. Kasi kung inaano ko sila na papakawalan, magsasalta sila ng katotohanan. Hindi ko naman kasalanan yun, di ba? Ginawa nila! Pinantay pala nila. Wala akong choice kundi ipapatay at ipalakip sila para manahimik. Uy, pero ano ah? Hindi ako nagdesisyon doon para patayin sila kahit wala akong kasalanan. Ano pa, David? Ayun lang ate, yun lang. Bakit? Naka-choice? Basta, kaya nga ako nagsisimba tuwing linggo, di ba? At nagbibigay ang donasyon sa simbahan. Para malinis lahat ng kasalanan ko. Basta, yun ang ginawa ko bago maglinggo. Bakit nakakain sa simbahan? Hand sanitizer, baby wipes, alcohol! Sige, David! Ano pa? Wala na nga ate, yun lang. Sigurado ka? Oo ate, yun lang. Ano nga? Yun nga lang ate. Ate puta, wala. I'm sorry ate. Wala akong kinalaman dito. Sige, David. Ano pa? Basta yun lang ate. Ulitin mo isa-isa. Yun nga lang ate. David, isa pa. Nagnakaw, narapid, nagpapatay ng tao. Kailangan ng ngalan ng Diyos sa sarili na pakanan. Nagnakaw, narapid, nagpapatay ng tao. Ginamit ang ngalan ng Diyos sa sarili kong pakanan. Nagnakaw, narapid, nagpapatay ng tao. Ginamit ang ngalan ng Diyos sa sarili kong pakanan. Nagnakaw, narapid, nagpapatay ng tao. Ginamit ang ngalan ng Diyos sa sarili kong pakanan. Nagnakaw, nagpapatay ng tao. Ginamit ang ngalan ng Diyos sa sarili kong pakanan. Nagnakaw, narapid, nagpapatay ng tao. Ginamit ang ngalan ng Diyos sa sarili kong pakanan. Nagnakaw, narapid, nagpapatay ng tao. Ginamit ang ngalan ng Diyos sa sarili kong pakanan. Ikaw, anong kasalanan mo?